We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Sinuspinde ngayong araw ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Pampanga dahil sa tigil pasada. Kaugnay niyan, may live report si Russell Simorio. Russell? Chris, ikinasa ng ilang transport groups sa bansa ang 3 araw na tigil pasada. Pero wala namang dapat ikabahala ang ilang commuter dito sa Hilaga at Gitnang Luzon dahil marami naman sa mga tsoper ang hindi sumama sa transport strike. Naglabas ng executive order ang provincial government ng Pampanga para kansilahin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw dahil sa transport strike. Modular learning at online classes muna ang mga estudyante. Sa Nueva Ecija, hindi nakilahok sa tigil pasada ang mga tsoper. Sayang daw ang 3 araw na kita. 500 pesos ang kita sa pamamasada sa buong maghapon. 1,500 pesos ang mawawala sa kanila kung 3 araw na lalahok sa tigil pasada. Saka yung, siyempre, tayong pamilya, gano'n. Tulad nga na pangangailangan na pang-araw-araw. Pag namatay kami ng isang araw, hirap eh. Ang Autopro Pangasinan, hindi rin sumali sa transport strike. Tutulman sila sa napipintong jeepney modernization. Hindi naman daw nila isasakripisyo ang mga commuter. Kasi mostly sa Pangasinan is nakapag-consolidate na. So marami na dito, almost 10% na lang yung individual. Pero ginagawa natin ng paraan yung mga individual na matulungan natin sila para hindi sila makapag-renew sila ng kanilang prangkisa. Nakabantay ang LTFRB sa mga transport group na lalahok sa tigil pasada. Maaring makansila ang Certificate of Public Convenience ng tsoper na sasama sa transport strike. Sa terms and conditions kasi ng CPC po nila, sir, they should not engage in a way doon sa mga in cases po na mapaparalyze po yung serbisyo nila sa public. Chris, ayon sa Autopro Pangasinan, nasa mahigit 1,000 tsoper ang aasahan na papasada kada araw. Good news naman sa mga motorista at tsoper, lalo't epektibo na bukas ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Nasa 60 centavos hanggang 75 centavos ang tapyas sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Bagamat may kaliitan ito, malaking tulong na sa mga tsoper, lalo't asahan nilang mapapagasto sila sa Disyembre, kaya bawat sentimong matitipid sa rollback malaking bagay na para sa kanilang pamilya. Yan ang latest. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Samantala, naipong tubig na mabaho at nilulumot na bantaraw sa kalusugan ng ilang residente sa isang barangay sa Dagupan City. Yan ang tinutukan ni Claire Lacanilaw. Ng ilang residente ang nilulumot at mabahong amoy mula sa naipong tubig sa bahagi ng isang subdivision sa Barangay Pantal, Dagupan City. Banta na raw ito sa kanilang kalusugan. Ayon sa ilang residente, simula ng pataasan ng bahagi ng daanan, hindi na nawala ang baha sa kanilang lugar. Kumbaga parang naipit po kami dito sa looban. Yung tubig, lahat ng tubig na sa amin po pumupunta. Nagka-problema na po kami dyan. Lahat kami nagkakasakit na. Problema namin na nga pagbili ng pagkain. Pati ba naman pagbili ng gamot, wala na. Kaya sana naman po mapansin nila. Maging ang ilang estudyante, hirap ding makadaan dahil sa naipong tubig sa daan. Hindi mo alam kung anong lulusungan mo kasi madumi yung tubig. At saka nagugas na lang po kami ng paa pag
pagdating sa dam. Tiniyak naman ng Dagupan City Government na may nakalaan na pondo para sa pagsasaayos ng daanan maging sa drainage system sa lugar. Patuloy rin ang DPWH sa pagsasagawa ng dredging operation sa Pantal River na makatutulong daw na maging maayos ang daluyan ng tubig sa syudad. Tayo ay humingi ng tulong sa DPWH para i-dredge yung river sa likod ng Arellano kasi ganun po yan eh. Bilang isang mayor, ang flood mitigation is not only elevation, drainage, creek, it includes dredging. It includes floodgates. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pamamaril sa isang duly elected barangay chairman sa loob mismo ng kanyang bahay sa Aritao, Nueva Vizcaya. Naka-alerto si Russell Simorio. Nakikipagkwentuhan sa loob ng kanyang bahay si Rolando Sirapon, ang kapapanalong chairman ng Barangay Kalitlitan, Aritao, Nueva Vizcaya, nang biglang dumating ang isang lalaki at sunod-sunod na pinaputukan ng baril ang nakaupong biktima. Dead on arrival sa ospital si Sirapon dahil sa mga tinamong tama ng bala ng baril. According sa videos na pinanood ko, 5 putok lang, pero mga bala nakita 6 to 7. Ayon sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo ang gunman na mabilis tumakas matapos ang pamamaril. Maaring pinagplanuhan daw ang pagpatay sa barangay chairman. Hindi patukoy ang motibo sa krimen, pero iniimbestigahan ang posibilidad na may kinalaman ito sa politika. At ng mga possible na dinaanan ng suspect sir ay tinitik or inaano po ng ating kapulisan sir na ma-identify yung mukha, yung identity ng suspect. Ayon sa pamilya, walang nakaaway o natanggap na death threat ang biktima bago ang pamaril. Siyang nagpaganda ng barangay Kalitlitan kahit kanino kayo magtanong. Yun barangay nun maliit pa lang, siya ang gumalaw para palakihin ang barangay. Mula sa Nueva Vizcaya, kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Nagsimula na ang operasyon ng halos sa 50 food stalls sa loob ng plaza ng Mangaldan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Binuksan na sa publiko ang mga food stall para sa food strip sa loob ng Mangaldan Public Plaza. Sa ngayon, nasa halos 50 food stalls ang nakapwesto sa loob ng plaza. Kaugnay nito, mahigpit ang lokal na pamahalaan pagdating sa kalinisan. At para matiyak na susunod ang proper waste disposal, kada stall nilagyan ng garbage can. Disiplinado naman po sila kasi sinasabihan po namin sila na yung mga basura nila, iniipon nila tapos lalagay po sa drum. Nakikipagtulungan din po sila sa amin. Sakali raw na hindi tumalima ang mga negosyante, irerekomenda ng Mangaldan Park Supervisor na tanggalin ang food stall. Kung hindi sila susunod, siyempre mapipilitin kami pasara-sira. Isa sa mga negosyante sa loob ng plaza si Mang Jun. Bilang pagsunod sa ibinabang kautusan ng LGU, maayos yung sinasalansan ang mga naiipong basura. Pag umaga, pagkatapos oras-oras, naglilinis po kami. Para matiyak na tumatalima ang mga negosyante, regular na nag-iikot ang park management sa loob ng plaza. Kada araw, nasa isang truck ng basurang nakokolekta sa loob hanggang sa labas ng Mangaldan Plaza. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. .4 degrees Celsius na temperatura naitala sa Baguio City ngayong araw. Narito ang report. Bumagsak sa 13.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City ngayong araw. Sa kabila nito, wala pa namang naitatalang frost o andap sa ibang lugar. Kung umiiral po natin na Northeast Monsoon, Christmas season, alam naman natin pag Christmas season is malamig. Ramdam na rin maging ng mga taga-Kalasyaw ang malamig na temperatura lalo na sa madaling araw at gabi. Kanya-kanya rin daw silang paraan para maibsan ang lamig. Isa na rito ang pagkain ng comfort foods, gaya na lamang ng mami at pares na paborito ng lahat. Unti-unti nang lumalakas sa araw-araw, di tulad dati nung mainit pa. Pero ngayon, naramdam namin nagsisibalikan na yun aming mga customers. Wala nang umiiral na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa.
Pero dahil sa shear line, hanging amihan at localized thunderstorm, uulanin pa rin ang ilang lugar. Base sa datos ng Metra Weather, posible ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang ang Apayao, Cagayan, Isabela at Quirino. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala mula sa mahigit 80 kandidatang nagpasiklaban para sa corona, itinanghal bilang Miss Universe 2023 ang pambato ng Nicaragua na si Shanice Palacios. Siya ang kauna-unahang pambato ng Nicaragua na nakasungkit ng Miss Universe title. Samantala, definitely slay ang performance ni Michelle D sa pageant kung saan napabilang siya sa top 10. All out ang suporta ng fans kay Michelle na nasa El Salvador. Siyempre, #1 supporter ang kanyang ina na si Miss International 1979 Melanie Marquez. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Angkas sa motorsiklo patay sa aksidente sa Angeles City. Tutukan sa report. Patay ang babaeng nakaangkas sa motorsiklo matapos magulungan ng truck sa barangay Balibago, Angeles City. Sugatan naman ang driver ng motorsiklo. Sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng 10-wheel truck ang lugar nang biglang mag-overtake ang motorsiklo kung saan nakasakay ang dalawang biktima. Yung driver at saka yung backride natumba ngayon doon sa gitna ng truck. Kaya nung continuous moving yung truck, yung likod na gulong ng truck, nasagasaan yung backride. Nagkarambola ang nasa 5 sasakyan na kinabibilangan ng isang truck, mga tricycle, kotse at motorsiklo sa Kalasyaw, Pangasinan. Ayon sa mga saksi, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang truck driver sa kalsada pa lang kaya nabangga nito ang isang kotse, motorsiklo at tricycle hanggang sumadsad sa terminal ng tricycle kaya nadamay din ang ibang sasakyan. Nasira rin ang ilang produkto na nakadisplay sa lugar. 4 na katao ang dinala sa pagamutan matapos masugatan sa insidente. Sugatan at agad itinakbo sa ospital ang 15 pasahero ng jeep matapos mahulog sa bangin sa bahagi ng Katakdangan, Manabo, Abra. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, galing sa bayan ng Bangged ang jeepney at pauwi na sa bayan ng Buklok. Nagsalubong sila doon sa may one-way. Pareho yung isip nila na iwasan yung collision. Itong pick-up umiwas doon sa kanan niya. Ito namang jeep pilit iniwas doon sa kanan, kaya doon na-shoot doon sa may bangin. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Natagpuan ng isang fetus sa isang construction site sa bahagi ng Barangay Bolosan, Dagupan City. Ayon sa PNP, nakita ng construction worker ang isang plastic. Nang buksan nito, tumambad ang isang fetus na tinatayang nasa 3 to 4 month old. Patuloy ang investigasyon ng PNP para mahanap at matukoy ang responsable sa pagtatapon ng fetus na may pananagutan sa batas. Taka siya bakit mayroong box doon na nakalagay sa isang plastic. So nakita niya nung binuksan po niya is isang fetus na siya, 3 to 4 months na po siya. 2 gunmen sa pamamaril sa mag-live-in partner na sakay ng bus. Kabilang sa malaking grupo ng gun for hire ayon sa PNP. Tinutukan niya ni Russell Simorio. Patuloy ang pangangalap ng pulisya ng mga karagdagang impormasyon para mapabilis ang investigasyon sa viral na pamamaril sa loob ng pampasaherong bus. Ayon sa pulisya, posibleng kabilang sa malaking grupo ng gun for hire ang 2 gunmen. Posible po na gun for hire talaga. Kasi nga yung sa galaw nila, makikita nyo naman doon sa viral video. Yung galaw na parang planadong-planado. Ngayong araw, naiuwi na ang mga 10 lalaking biktima sa Bungabo, Nueva Ecija. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang mga kamag-anak, pero labis ang kanilang paghihinagpis. Sa burol naman ng babaeng biktima, isang video na naglalaman ng huling habilin ang nagpaluha sa mga kapatid ng biktima. Ginawa ko itong video na ito para sabihin na ng aking anak na si Charlito
Atilano Jr. ay walang karapatan mag-stay sa bahay ko o kumuha ng mga ani. Sinagot ito ng kampo ng anak. Kasagsagan daw ito ng tampuhan nilang mag-ina. Pero bago ang pamamaril, nagkapatawaran na silang mag-ina. Nalulungkot po kami na person of interest ang aming kliyente habang siya ay nagluluksa sa kamatayan ng kanyang ina. Pero naiintindihan din po namin na ginagawa lamang ng ating kapulisan ang kanilang trabaho. Kahit mariing pinabulaanan ng kampo ng anak ang mga aligasyong ipinupukol sa kanya, hindi pa rin siya tinatanggal bilang person of interest sa kaso. Actually, yun yung motive na tinitingnan nga nila si OP. Ang mahalaga po sana talaga dyan, ma-identify. Makita naman mukha din ng suspect sa dashcam. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, grupo ng meat inspectors na tututok kontra hot meat ngayong holiday season nakabantay na sa Mangaldan Public Market. Ang detalye sa report. Araw-araw na nagbibenta ng karne ng baboy si Marilo Velasquez sa Mangaldan Public Market. Ang baboy, kinakatay mismo sa slaughterhouse ng bayan. Matapos katayin, binibigyan siya ng meat inspection certificate, patunay na safe for consumption at kinatay sa loob ng slaughterhouse ang ibinibenta niyang karne ng baboy. Pag hindi galing sa slaughterhouse, yung baboy na kinatay, hindi ka pwedeng magtinda dito sa lamesa. Mahigpit na tinututukan ngayon ng otoridad ang mga karneng ibinibenta sa palengke. Ito'y para makaiwas sa posibleng pagpasok ng mga hot meat o mga karne na hindi kinatay sa slaughterhouse. May mga meat inspector na tinalagang tututok lalo na sa buwan ng Desyembre na kaliwat ka na ng inaasahang okasyon. Kapag kasi hindi kinatay sa slaughterhouse, hindi tiyak kung ligtas itong kainin. Mahigpit na binabantayan yung mga makasingit na magtitinda sa atin sa palengke man or sa ating iba-ibang lugar sa ating barangay kasi ang dami nang nagtitinda sa ating mga talipapa. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagkakatay ng mga hayop gaya ng baboy, manok, baka sa mga bahay. Kukumpiskahin ito ng otoridad. Tiniyak ng Agriculture Office na walang nakalulusot o nakapapasok na hot meat sa pamilihang bayan ng Mangaldan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Lubak-lubak na daan at mabagal na daloy ng trapiko iniinda ng mga motorista dahil sa ginagawang kalsada sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sundan sa ulat ni Gab De Luna. Problema ngayon ng mga motorista ang lubak-lubak na daan at mabagal na daloy ng trapiko sa ginagawang kalsada ng Barangay 16 San Marcos, San Nicolas, Ilocos Norte. Inumpisahan ang nasabing proyekto noong November 9, kung saan naitaon sa buwan ng kapistahan ng bayan. Nasa 295.5 meters ang haba ng ginagawang kalsada at pinondohan ng 5 milyong piso. Sakit tilugan, di kita yung nakakotse nakuha. Dapat may plane ko ma, nakakabala naman talaga. Ayon sa Provincial Engineering Office, target na matapos ang proyekto sa February 2024. Pansamantala namang ipinagbabawal ang pagdaan ng mabibigat na sasakyan tulad ng truck. Ikarkarigatan mi mga obra and the half lane pasanto after 14 days obra and damano ko di second lane. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. LPU Pirates naibuslo ang twice-to-beat standing matapos na talunin ang Arellano Chiefs. Tunghayan sa report. Naibuslo ng LPU Pirates ang kanilang twice-to-beat standing matapos talunin ang Arellano Chiefs sa Sunday game ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Malaki ang naging papel ng depensa ng LPU para dominahan ang laro 98-86. Sa Game 2, hindi naman pinaporma ng Benil Blazers ang kanilang karibal sa NCAA na Letran Knights nang muling talunin sa kanilang huling pagtatapat sa season. Player of the game si Mark Sanko ng Blazers sa kanilang big win, 72-54. Abangan bukas Perpetual Altas kontra San Sebastian Golden Stags at LPU Pirates kontra San Beda Red Lions, 1:30 p.m. live sa GTV. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasunog ang isang pampasaherong bus sa Tuguegarao City pasado alas 5 ng umaga kahapon November 19. Sa inisyal na ulat ng mga otoridad, binabagtas ng pampasaherong bus ang National Highway nang biglang sumabog ang kanang gulong sa likuran ng bus. Ayon sa bus driver, agad niyang iginilid ang bus pero mabilis na nasunog ang gulong. Mabilis naman daw na nakababa ang mga pasahero bago tuluyang magliyab ang bus. Inihag naman ni Department of Housing, Settlement and Urban Development Regional Director Leonor Ubuan na isa siya sa sakay ng bus at galing sila ng Baguio City. Habang binabagtas ang Isabela, napansin na raw nila ang mabahong amoy bago pa pumutok ang gulong. Patuloy ang investigasyon ng Tuguegarao City Fire Station hinggil sa sunog. Sa iba pang balita, patay sa pamamaril sa loob ng kampo ang 4 na sundalo ng Philippine Army sa Banawe, Ifugao. Sospek, kabaro ng mga biktima. Narito ang report. Nasawi ang 4 na personnel ng Philippine Army sa nangyaring pamamaril sa kanilang mismong kampo sa Barangay Viewpoint, Banawe, Ifugao. Nakilala ang mga nasawi na sina Staff Sergeant Andrew Dulnuan, CAFGO o Civilian Active Auxiliary o CAA Alphon Magiwe, CAA Sani Bumadang at CAA Jibili Banghuyaw. Sospek sa krimen si Banghuyaw. Ayon sa pulisya, nag-iinuman sa lugar ang magkakabaro nang umusbong ang hindi pagkakaunawaan. Nagkaroon ng inuman sila doon sa mess hall nila, tapos may naungkat na issue regarding sa dutyhan nitong mga civilian active auxiliary natin. Sabi nitong si Staff Sergeant Andrew Dolnuan doon sa suspect, pag-usapan nila kinabukasan na para mas maipaliwanag sa kanya kung bakit ganun yung sistema ng dutyhan nila, ma'am. Mismong ang issued M16 Armalite rifle umano ni Banghuyaw ang ginamit niya sa pamamaril sa kanyang mga kasamahan. Sa kanya binaril ang kanyang sarili. Nakita na itong suspect is kinuha niya yung rifle niya at tinutok sa bunganga at tinutok, ma'am. Nakadestino sa lugar ang pwersa ng Philippine Army para bantayan ang kabundukan ng Cordillera laban sa mga kaliwang grupo at NPA. Patuloy pang kinukuhanan ng pahayag ng news team ang AFP kaugnay sa insidente. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mabigat na daloy ng trapiko naman ang naranasan ng daang-daang motorista nang maaksidente ang isang trailer truck sa bahagi ng Magsaysay District, Santa Ilocos Sur kahapon ng tanghali. Humambalang sa kalsada ang malalaking bakal na karga ng naturang truck. Dahil sa insidente, ilang oras na antal ang biyahe ng mga motoristang dumadaan sa naturang lugar. Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa daan. Sa iba pang balita, bentahan ng lechong baboy unti-unti na raw lumalakas ayon sa ilang negosyante sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Unti-unti na raw lumalakas ang bentahan ng lechon ilang araw bago ang buwan ng Disyembre. Ito'y ayon sa mga negosyante ng lechon sa Barangay Lasip Chico na itinuturing na lechon capital ng Dagupan City. Nagsisimula na raw dumami ang mga nagpapareserve ng order ng lechon para sa nalalapit ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Sa ngayon, wala pang paggalaw sa presyo ng lechon. Nananatiling nasa 700 pesos ang kada kilo ng lechong baboy. Ibabudget namin yung sa kanila, yung pera nilang in-order nila. Tuturo namin yung parang ibibigay ko yung tamang usap namin na yung 40 kilos, ibibigay ko yung kahit na mali yung kita ko. Importante, hindi ako nasira sa mga customer ko. Ngayon, okay naman po since malapit na yung December. Yun nga lang, medyo, malakas po. And pagdating naman po sa price, okay lang din po. Inaasahan ng ilang negosyante na sisiglang bentahan ng lechon sa susunod na buwan. Kaya ngayon pa lang, naghahanda na sila sa posibleng pagdami ng order. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, wala pa ring paggalaw sa presyo ng karne ng baboy at sapat ang supply hanggang sa Disyembre. Normal naman ang presyo na 175 ang farm gate, backyard na sa 155. So far this year, walang problema. Up to December. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Robot teacher at iba pang klase ng sustainable robots na gawa ng ilang estudyante ibinida sa Ilocos Norte. Silipin sa ulat ni Gab De Luna.
Sino ba naman ang hindi mapapasabay sa pag-exercise dahil sa napaka-cute na robot teacher na ito? Computer program mismo ng mga estudyante ng Sarat National High School ang robot teacher. Mas kilala sa tawag na RoboNova ang robot. Bukod sa basic exercises, nakakapagsalita rin ito. Ang grade 11 students na sina Nadine at Aryan ang nakaimbento ng program kay RoboNova. Nasa grade 8 sila nang matutunan ng computer programming para sa kanilang electronics and robotics technology subject. Bukod sa robot teacher, naimbento rin ng mga estudyante ang hydroponics na kayang mag-detect ng source of light at pH level ng tubig. Marami pa po akong ideas na gustong i-implement sa ating community po soon. Di ba po pag nakakakita tayo ng robot, syempre mas na-excite po tayo. So that's why may interest for robotics na-engage po dahil sa kay coach po. Robotics is one of the most demanding industry nowadays, especially artificial intelligence. That's why we have the project Sarat E, which is yan yung project ng school to promote robotics. Tampok din sa kanilang imbensyon ang robot crane na si Victoria. Remote control dito at pwede ring i-connect sa cellphone. AI-generated ang smart camera nito at kayang makatukoy at makamemorize ng kulay na pupulutin nito. Samantala, nanalo naman ng silver medal sa World Robot Games ang Trashbot, isang basurahan na mayroong automatic motion sensor. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, Buwan, North Central Luzon. Mga kapuso, 35 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.